Alright, so welcome Brother Neil and Brother Glenn. So, ngayon is magkatakel tayo ng kung paano ma-progressive overload. Kasi napakahalaga na ma-progressive overload tayo sa mga workout natin. Kasi, baliwala rin kasi, ganito yun baliwala yung pagiging consistent natin kung hindi natin, kung hindi tayo nag-progressive overload. So, okay, so maraming factor kasi sa fitness para mas maging shredded ka. Hindi lang dapat consistent. That consistent ka, plus may right knowledge ka. So ngayon, ituturo natin o sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ways na pwede nyong gamitin or pwede nyong gawin para mapag-progressive overload tayo. Okay? So ngayon is mag-share screen ako. And overload. Okay. So ito yung progressive overload. How to progressive overload. So sobrang importante kasi na nag-progressive overload tayo. So ano nga ba muna yung progressive overload? Yung progressive overload is, sa madaling salita, is i-challenge mo yung sarili mo. Yun lang yun. Okay, kasi syempre, kapag tayo nag-workout, normal lang na lumakas tayo. Normal lang na tumaas yung endurance natin. Normal lang na masanay tayo sa weight or sa body weight na ginagawa natin or sa workout na ginagawa natin. So kapag nasanay tayo, kailangan i-challenge ulit natin yung sarili natin. Kasi kung hindi natin challenge yung sarili natin, hindi mag-grow yung muscle natin or hindi tayo magiging shredded or magiging fit. So napaka-importante nun. Lagi natin tatandaan, kailangan natin i-challenge yung sarili natin. Okay? So bago tayo magsimula, syempre, ito yung pinaka-quote na favorite ko na lagi kong iniisip. Spartan never settle, rise, conquer, and challenge yourself daily. Okay, kasi tayo dapat hindi tayo nakokontento sa isang bagay. Kailangan lagi tayong mag-aim para lagi tayong mag-aim. Lagi natin i-challenge sarili natin. I-embrace natin yung sarili natin sa mga challenge. Dahil hindi tayo matakot sa mga challenge. Kasi kung natakot tayo sa mga challenge, walang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo lalabas sa comfort zone natin, walang mangyayari sa atin. Kung for example, natakot tayo magbuhat ng mabigat, or for example, let's say 60 pounds ang binubuhat mo. So ngayon ayaw mag 70 pounds kasi natakot ka baka bumaksak sa kamay mo or what. So walang mangyayari. Okay? Try kasi hanggang hindi natin tinatry yung isang bagay, hindi natin malalaman kung kaya ba natin yun or kung kaya na ba talaga natin yun or kung maging best version tayo sa sarili natin doon, di ba? So kailangan i-challenge yung sarili nyo. Okay? Parang sa buhay lang yan. Kailangan lagi natin nilalagyan ng challenge sa sarili natin. Kasi hindi natin nilalagyan ng challenge sa sarili natin, hindi tayo matututo, hindi tayo magkakaroon ng experience. So, kailangan, same thing sa fitness, kailangan ma-progressive overload tayo or i-challenge natin yung sarili natin. So, ano nga ba muna yung mga ways para makapag-progressive overload ka? So, unang-una dyan is itong add sets or reps. So, basically, marirecommend ko itong add set or reps sa mga home workout. Okay, kasi syempre sa mga home workout is syempre limited lang naman yung yung mga equipment or yung weights na nasa atin. So marirecommend ko na mag-add ka ng set. For example, ang set mo ngayon is 3 sets lang or 4 sets. So ngayon gagawin mo is if a 5 set mo siya. And then yung reps, for example, nagagawa mo lang syempre lightweight mostly sa bahay or home workout or calisthenics is mostly high reps, 'di ba? So let's say 15 reps. So ngayon, kung nadadalihan ka na sa 15 reps, gawin mong 25 reps. Gawin mong 20 reps. Kung kaya mo, gawin mong 50 reps. Kung kaya mo, gawin mong 80 reps. Para lang ma-challenge lagi yung sarili natin. Kasi imagine so let's say nakakapag 300 push-up. Sa tingin nyo ba may nakaka 300 push-up na walang chest or parang hindi nag-exist yung chest, 'di ba? Parang wala naman. So once na naka 300 push-up ka na clean push-up, 101% maganda chest mo nun or malaki yung braso mo nun. So, ganun lang yon. And next naman na pwede mong gamitin or pwede nyong gawin para makapag-progressive overload kayo is superset or drop set. So, ngayon, ano ba muna yung superset? Yung superset, for example, sa isang set, dalawang workout ang gagawin ko. For example, sa isang set ang gagawin ko push-up and then isa-superset ko siya sa let's say decline push-up. Okay, so mas na-challenge yung chest ko doon. So yung drop set naman, marirecommend ko to kung may weights ka. For example,
ah, nag-bench press ako ng 60 kg. After ko mag 60 kg, after ko makapag 12 reps sa 60 kg, i-drop set ko siya into 50 kg. Hanggang mapagod or hanggang maabot ng chest ko or yung muscle na tinitraining ko yung failure niya. So maganda rin to na example para mapag-progressive overload kayo. So for example, home workout kayo or gym. Let's say muna home workout or calisthenics. Mararecommend ko mag-add set and add reps and superset kayo. And kung may weights naman kayo, mararecommend ko mag-drop set kayo. Okay? And next naman is ito last to eh. So itong add weight. So ito para sa akin ito yung pinaka favorite ko sa lahat ng progressive overload ako. So nag-add weight ako. For example, 60 pounds yung binubuhat ko. So next week i-aim ko makapag 70 pounds ako. So marerecommend ko rin to, for example, sa mga home workout or calisthenics, magano kayo, weighted. Mag-weighted workout kayo. For example, push-up kayo, mag-add kayo ng weights. So sobrang na-hit ko talaga muscle ko pag nag-weighted push-ups ako. Kasi parang feel ko nasa anime. Parang ako si Goku, nag-training ako. Para akong anime pa nag-training. Parang ganon. So, marirecommend ko mag-weighted push-ups kayo, mag-weighted inverted rows kayo, weighted pull-ups, mga ganon. Lagi lang kayo mag-weighted. So, actually, kahit nga nasa bahay kayo, madali lang mag-add ng weight eh. Di ba may mga 1.5 naman kayo sa bahay? Or mga bote. So, dati, ganon ginagawa ko. So, may backpack lang ako. And then, naglalagay ako ng meron akong bote or 1.5. Nilalagay ko siya sa backpack ko. And then, pinupush up ko siya. Pinupull-ups ko siya. In-inverted rows ko siya. So, ganun lang. So, actually, marirecommend ko na mag-add weight din talaga kayo. So, ito yung pinaka-best na way para mapa-progressive overload kayo. Mag-add weight kayo. So, kung kulang na yung plates nyo sa bahay, or wala na kayong ibang plates na pwede mailagay, bote. Yun ang pinaka-best option, bote. 1.5 lagi sa bag. Kasi actually tubig, tas 1.5, ilang siguro nasa yun. Kasi dati, siguro sa isang bote, 1.57 nilagay ko, almost rin ako, 7 kg rin yung yung nasa weight ko. So, must try siya, try nyo, mag-weighted push-up. Lahat ng lahat ng calisthenics or lahat ng bodyweight workout nyo, pag nadadalian na kayo. Actually nga, pag nakaka 20 reps na kayo sa push-up, pwede na kayo mag-add weight nun eh. Pwede na kayo mag-weighted push-ups nun eh. Mas maganda na mag-progressive overload kayo sa mga weighted calisthenics or sinasabi nilang hybrid calisthenic. So para sa progressive overload. So total, since sa sinabi ni Brother Neil na hindi siya makakapag-on-cam kasi nasa labas siya, so nakikinig lang siya. So, Brother Glenn, ikaw tatanungin ko, ano yung biggest takeaway mo sa ating lesson ngayon? Yun nga po, yung katulad sa sabi nyo na baka dito na ang progressive overload is a must in order to gain muscle. Yes, Di yes. ba di na po magpo-focus na sa isang weight, sa buong workout. Kasi uh, kahit yun nga po yung ginagawa ko ngayon Yes, yes, yes. na nagpo-progressive overload ako pero sobrang dami ng setback Okay di ko po lang, alam yes. kung ano. So, okay lang magkaroon ng setback kasi normal lang taga magkaroon ng setback. Ang mahalaga, hindi tayo titigil para mag-i-aim Yes po. yung best version ng sarili natin. Okay? Kasi normal lang talaga yan eh. Once na nagsimula tayo ng fitness journey, normal lang na magkaroon tayo ng mga setback. Kasi syempre, hindi naman natin lagi hawak yung oras natin na or di naman laging fix yung oras natin na okay, ganito lang lagi yung oras ko. Hindi naman ganun eh. So marami tayong, maraming mga nangyayari. Maraming mga extra time na okay, busy pala ako sa ganitong araw, ganito ganyan. So ang mahalaga, lagi ko sinasabi, okay lang may skip mo yung workout mo, pero yung diet mo, kahit sobrang busy mo, i-make sure mo natatrack mo yung calories mo. Kasi, especially kung cutting. Okay, so lahat naman eh. So, lagi ko nare-recommend cutting, di ba? So, pag nagka-cut ko, pag nag-lose ka ng weight or fats, nagtatanggal ka ng fats, lagi kong sinasabi na okay lang may skip mo yung workout mo. Basta at least makapag 3 times ka, mapilit mo 4 times, okay na yon. Pero yung diet mo, must yan. Okay, kailangan mong na-hit yung Yes po. protein mo. I mean, yung protein intake mo, kailangan yan. Yes. Yun nga po yung ginagawa ko ngayon. Yes, yes. Hindi man ako nakapag-workout, pero dinadaan ko na lang sa diet. Yes, tama, tama, tama.
Kasi ang workout madali lang bumalik sa momentum eh. Pero yung diet ang hirap kasi ibalik sa momentum niyan. Yes po. Okay.